ating mga pastor na matitino. Kailangan ko po silang suportahan. Tinan ko lang po ilan po yung nanonood. Tapos mag-share po ako ng konti sa tithes and offerings. 122. Ayan, 122. Medyo madami na rin po yan. Hopefully, mga Pilipino po lahat ng mga yan. Mga mahal ko pong mga kapatid sa pananampalataya, yan. So, magtuturo po ako ng konti. Siguro 30 minutes ng tithes and offerings. Ayan. Woo! Hallelujah, mga pastors. Ipag-pray po ninyo ako na may deliver ko po ito ng malinaw, mas maliwanag pa sa sikat ng araw, sa gitna ng araw ng liwanag. Mga mahal ko pong mga pastor. Yan. Ito pong problema sa ating mga anak ng Diyos sa simbahan, ang tithes and offerings. Ayan na. Ayan, tithes and offerings na. Ito na po. Agpugrot tayo karetan. Sino bang agpugrot ka? Ito po yan. Ganito po yan. Anak ka ba ng Diyos? Anak ka po ba ng Diyos? Oo, Brother James. Nagtatides ka ba? Ang kinakausap ko po yung hindi nagtatides, ne? Yung hindi nagtatides. Hindi, Brother James. Bakit ka naging anak ng Diyos? Di ka pala nagtatides. Saan mo mababasa ang ika po, kapatid? Sa lumang tipan. Tama? Palakpak nga ako, kapatid ko. Tama yan. Nasa lumang tipan. Ang tanong ko naman, kapatid ko, ang lumang tipan ba ay salita ng Diyos? Oo, kapatid. Galing mo. Palakpak ulit ako. Ang tanong ko ito, bakit mo tinanggal ang pag-iika po? Bakit mo tinanggal, kapatid ko? Nasa Old Testament pala. Kasi Brother James, wala na po sa New Testament eh. Sino nagsabing wala na po sa New Testament ang ika po? Mahal kong kapatid. Sino po nagsabi? Sino po nagsabi? Mga pastor. Yan kasi, yan pong problema eh. Yan eh. Alam niyo po mga pastor? Nagbalil lang ko, magbibinunta lang kayo nga po pastor. Garamit ko matiring na eh. Kasi yung mga hindi nagtatayos, tapos mga nagtatayos, suntukan kayo sa ring kung pwede lang sana. Kung sino matalo, huwag na siya magturo ng tithes and offerings. Kaya lang hindi po eh. Pumunta po sa seminary. Ngayon, paglabas ninyo, kanya-kanya na kayong teolohiya. Ngayon, sino naninira ng sarili ninyong mga mensahe, kapatid ko? Mga kapatid din yung mga pastor. Alam naman po natin, mga kababayan ko po, mga kapatid ko po sa pananampalataya, alam naman po natin na ang income lamang po, na pinagkukuhanan lamang po ng budget ang ating pong mga mahal na mga butihing mga pastor, mga anointed na mga pastor po, ay sa tithes and offerings lamang. 3 ang anak ng pastor mo, 4 ang anak ng pastor mo, mga lalaki pa, mga bulugan. Halimbawa lang po na, mga bulugan, o siyempre ibang pagkain ng mga yan. Tapos hindi ka magtatides, kapatid ko, sa simbahan? Hindi ka ba naman naaawa? Tapos nakikita mo ang pastor mo nagtitinda ng tuyo? Ayun na, apo ko. Kahit ko agibit tayo. Nakakaiyak naman yung ganun. Nakikita mo yung pastor mo. Tapos sasabihin mo, pastor, kamusta po kayo? Sasabihin ng pastor mo, okay lang. Okay lang. Tapos kukunin niya yung ganito niya. Tapos pupunasan niya. Okay lang ako, kapatid. Ingat. God bless you. Mahiya ka naman sana sa ganun. Makikita mo yung mga pastor mo. Kaya nagtatrabaho po yung mga pastors po natin. Kaya hindi po nila maiwasan magtrabaho po. Bakit? May pinapakain po silang mga anak nila eh. Buti sana kung single yung pastor mo. Pasalamat ka kung single yan. Mag-test ka man o hindi. Bahala na yung pastor mo. Pero hindi po eh. Naku po. Kawawa naman po sila. Mga mahal ko pong mga kapatid. Maawa naman po tayo sa kanila. Bakit hindi binanggit sa bagong tipan ang tithes? Meron akong nadidiscern dyan eh. Medyo alanganin siya eh. Pero pawala-wala siya eh. Pero ikaw ang kinakausap ko, kapatid ko. Bakit ka pinagpapala ng Diyos? Bakit? Yung sinabi ni John the Baptist, ni John Bautista, sabi niya, walang tatanggapin ng tao, libang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Siguro, kapatid ko, ito na yung panahon para kausapin ka ng Diyos. Hindi kita kinakausap, pero kinakausap ko yung espiritu mo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit ka kaya pinagpapala ng Diyos, kapatid?
May purpose po yan. Kinukuha yung tax mo ng gobyerno. Tama po? Nagtatax ka ba, kapatid? Maliban kung hindi ka nagtatax, parurusahan ka ng Diyos yan. Madali lang yun. Bigyan ka na lang ng sakit. Wala na. Ganyan yan. So, ang gobyerno po natin, meron po yung tax. Kasi yung tax, doon ginagamit yung pagpapagawa ng daan, pagpapagawa ng mga paaralan, mga bahay ng mga mayor, mga ganyan, mga establishments, mga hospital, ganyan. Opo, mga ganyan, mga hospital. Meron bang hospital galing sa gobyerno? Mga ganyan. Yan, dyan po nang gagaling yan. Kung ang ating gobyerno, mahal kong kapatid, nangangailangan po ng ating tax. Ang simbahan ng Diyos din po, nangangailangan po ng tax. Alam mo kung bakit po nagkaroon ng tax? Sa Biblia po. Yun po yung dahilan. Tax. Ngayon, kinukuha yung tax doon sa pera mo, sa mga sahod mo, tapos pagdating sa simbahan, hindi mo binibigay yung tax mo? Wala pa akong binabanggit na salita sa banal na aklat, kapatid ko. Common sense pa lang yun. Kinukuha rin yung tax mo by force. Ganyan, pilit siya, wala kang magagawa. Galing yun sa pinagtrabahuan mo. Sa gobyerno. O yan. So, kung kinuha yung tax mo, ngayon hindi ka ba magbibigyan ng tax ayon sa tulo ng iyong pawis? Kailangan mong ibigay, kapatid ko. Ito kasi ang problema eh. Brother James kasi, alam ko yan, naintindihan ko naman yan, Brother James. Kaya lang kasi sa New Testament, wala nang tax. Wala nang tithes and offerings. Hindi na naituro. Ang tanong, kapatid ko, bakit hindi itinuro ang tithes sa New Testament? Saan yan? Sa sulat ni Apostol Pablo o sa Panginoong Jesucristo? Yung two gospel na yan. Kapatid ko, syntax. Anong unang pumapasok sa isipan mo? Ang Panginoong Jesucristo nung nagturo siya sa mga Hudyo o yung si Apostol Pablo sa mga Hentil about sa tithings? Kasi sa tithings, kapatid ko, wala talaga sa turo ni Apostol Pablo. Brother Jess, buti na lang sinabi mo. Kapatid, wala po talaga. Sa Gospel of Grace, wala pong tithes and offerings. Yan, natuto ka na naman, kapatid ko Natuto ka na naman Unti-unti matututo ka talaga. Ngayon, pag natuto ka, isa pa buhay mga kapatid ko, pagpapalain ka ng Diyos kasi nagbibigay ka ng tithes mo sa pastor mo, ay sa simbahan, para sa pastor mo. Hindi naman lahat sa pastor, hindi po. May portion lang po doon. Depende po sa napag-usapan ng simbahan kung magkano yung ibibigay ninyo sa pastor ninyo. Yan. Kung ilang porsyento po. Yan, ano po? Pero sa Gospel of Grace po, wala pong tithes and offerings. Tama po yan. Palakpakan po natin. Naligtas naman itong mga hindi nagtithes talaga. Palakpak po tayo. Sa Gospel of Grace po, wala pong tithes and offerings. Pero, meron pong giving. Naniniwala ka naman. Giving. Yan, giving. Kaya tingi-tingi lang binibigay mo sa simbahan. 5 piso, 10 piso, 100 nga lang, mahirapan ka pa. Alanganin ka pa, kapatid. Kasi nga, giving lang. Kasi yun ang tinuturo ng pastor mo. Kawawa naman yung pastor mo. Hindi pala kawawa. Bakit? May trabaho pala yung pastor mo full time. Kaya hindi ka natututo, kapatid ko Wala siyang pakialam sa iyo Wala siyang pakialam sa iyo. Yun ang totoo. Kailan ka pinunta ng pastor mo, kapatid? Kailan? Hindi mo alam kung kailan. Kasi wala siyang pakialam sa iyo, kapatid. Basta magsimba ka lang, mag-aral ka lang salita ng Diyos sa kanya kasi yun ang alam niyang tinuturo niya. Yung mga tinutukoy ko pa yung Gospel of Grace na pastor. Kaya hindi po sila natuturo ng tithes and offerings. Wala po talagang tithes and offerings sa Gospel of Grace. Yan, giving lang po, giving lang. Kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Yan. Dito po tayo sa Panginoong Jesucristo ngayon. Naku, nanginginig ka na yan. Naku, ito na. Mabuti pang di na akong nanunood. Manood ko, kapatid ko, kasi kailangan mo to. Gusto mong mas yumaman pa? Itong kailangan mo. Gusto mong maging millionaire-billionaryo? Ito yun. Ito po yun, kapatid. Ayan, sa Gospel of the Kingdom of God. Nagturo po ba ang Panginoong Jesucristo ng tithes and offerings? Yan ang magandang tanong din. Nagturo po ba siya? Sasagutin ko na po, hindi. Aba,
Brother James, buti na lang, hindi nagturo ang Panginoong Jesucristo. Buti na lang, hindi siya nagturo ng tithes and offerings. Hallelujah. O yan, hindi ako magta-tithes. Wala pala talaga sa New Testament. Meron po kapatid, di ka lang nakikinig. Makinig ka muna, hindi pa tapos. Hindi pa tapos kapatid ko. Ay, naku po. Tingin ka muna sa akin kapatid. Tingin ka muna. Ayan, ang Panginoong Jesucristo. Hindi po siya nagturo kapatid ko ng tithes and offerings. Hindi. Tinignan nga niya yung balo eh. Yung balo, nandun siya sa templo eh, tapos tinitingnan niya. Kung sino yung mga nagbibigay, tapos may mga mayayaman talagang pitaka. Yung pitaka na lang yung yung butas. Tapos kung sila, nakita ng Diyos yan, nakita ng Panginoon Jesucristo yan. Aba, madami rin yun ah. Naghintay siya ng konti. O itong balo. Palakad-lakad po siya kapatid. Balo. Tinitingnan kung ibibigay ng balo na yon, yung kaisa-isang matanda na wala na yatang anak. Kinuha niya yung lalagyan niya, napakaliit. Tapos kinuha niya isang kusing. Nagbasi matan. Siyempre, mga mayayaman doon, tinitingnan yung mahirap. Ay na, po naman dito yun. Nadakal pimented ko mat. Nakikita ng Panginoon Jesucristo, isang kusing po. Kinuha niya. Inulo yun. Madi pinambigat adya po. Hindi pinambigat po. Napandiyan na, nagtugawan. Siyempre, nakapoy si Kristo mo, obserbahan naman. Amuyaw na nakatado tinangtod iti tithes and offerings ito ilalagyanan ng ating abalo ko na inted na amin nga da kanya na apo nga pera na inted na amin the whole taon ko na sa buong isang taon sabi niya yata hindi ako nagkakamali binigay niya yon lahat wala nang natira sa kanya siya ang nagbigay ng pinaka-the best sa lahat. Siyempre nagtaka ngayon itong mga mayayaman kasi naman nangyari ayun nagbasi naman yung dad na. Yan. Yung pinaliwanag naman ngayon ng ating Panginoon Jesucristo. Ang balo pong ito, sabi niya, nagbigay siya, binigay niya lahat. Kahit yung sa lahat ng ikinabubuhay niya. Pero kayo, sabi niya ganyan, yung kusing lang, yung tira-tira na nasa inyo, yun lang ibinigay ninyo. Yun lang po. Doon mo lang makikita yung offerings at saka tithes. Nandun lang po yun. Wala nang iba. Ngayon, tatanungin ka naman kita kapatid ko. Ayan na, huwag ka naman magtago, huwag ka munang umalis. Kapatid ko, huwag ka munang umalis. Ang tanong ko po, sino po ba itong mga Hudyo? Yan. Sino po ba yung mga Hudyo kapatid? Ayon sa pag-aaral, kapag ang isang bata po, pag ang isang bata, naabot na niya na yung tamang edad para sa tama at mabuti, nag-aaral na po sila ng Pentateuch. O yan! Hallelujah! May impormasyon po ba kayo ng ganun? Ang bawat Hudyo po ng mga bata, kapag naabot na nila, babae, lalaki, doesn't matter. Pag naabot na po nila yung tamang maturity ng level ng edad na yon, tuturuan na po sila sa Pentateuch. Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Tuturuan na po sila ng batas, ng law. Ngayon, yung law na yun, nandun po yung tithes and offerings. First fruits, nandun din po. Amen? Ngayon, ganito. Mula kay Malakay, sa panahon ni Matthew, the first book, sabihin na natin first book, kasi nung nauna po 460 years hindi nangusap ang Diyos sa kanila. Ngayon, dumating ang Panginoon Jesucristo, imbis na magturo siya ng tithes and offerings, hindi. Sinabihan niya, kayo mga mayaman, yung mga binigay ninyo, mga tira-tira lang ninyo. Alam niyo po kung bakit ganun lang ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo? Kasi po, ang tithes and offerings, let's say, tithes, yan. Hindi po offerings, tithes, is a law. Ayan na. Naku, Brother James, ayan na. Tinitira mo na naman ako, Brother James. Batas po ang tithes and offerings. Ang tithes, yan. Batas po siya. A law. Sa Gospel of Grace po, wala pong batas. Meron po mong batas ang Gospel of Grace? Wala po. The grace of God is a free gift. Isa po yung regalo. Kaligtasan mo. Free.
Kaya, dahil sa malaya kang tanggapin ng Panginoon Yesu Cristo bilang sariling Panginoon, sarili mong tagapagligtas, ngayon, syempre, wala ka namang kaalam-alam sa batas ng Diyos, sa Pentateuch, anong kaalam-alam mo, kapatid? Wala. So, giving lang. Kaya nagturo sa Apostol Pablo na giving lang. O, kung ano yung may bigay ninyo, maraming salamat. Kung wala, maraming salamat pa rin. Ganyan po. Kaya wala pong tithes and offerings doon sa Gospel of Grace. Giving lang po. Yun nagbibigay lang. Ngayon, sa Gospel of the Kingdom, ito po siya, meron po siyang batas. Yan na, kapatid ko, batas na. Knock, knock, who's there? Nangangatok po ako sa inyo pong mga puso, mga mahal ko pong kapatid. Kaya binabalik ko pong tanong ko kanina, anak ka ba ng Diyos? Oo. Nasa iyo bang banal na spirito? Oo. Sino ka ngayon, kapatid ko? Anak ng Diyos. Ngayon, ang mga pastors po natin, hindi po sila evangelist. Ayan na. Yan kasing problema ninyo naman, mga pastor naman kasi. Yan naman kasi ang problema naman kasi ninyo. Kaya din naman po kasi ang dahilan kung bakit ganyan ang mga kapatid sa pananampalataya. Pastor nga kayo, nag-evangelize naman kayo. Yan tuloy, walang tithes and offerings. Kasi ang tinuturo niyo, puro kaligtasan, 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 kaligtasan. Meron kayang ganon? Kaligtasan. Kaligtasan, ligtas ka kapatid! Ligtas ka kapatid! Tithes and offerings, wala lang. Parang pahapyaw lang. Ano yung palabok ng simbahan? Nagtuturo sila ng salvation lang. Sige, sa loob ng simbahan. Tapos magkakaroon ng tithes. Di naman nila pinapaliwanag talaga kung anong tithings na yon. Sinasabi nila, batas yan. Oo, batas yan. Pero, ano talaga? Bakit meron tithings? Sa Old Testament, wala naman siya eh. Yan. Wala naman talaga sa Old Testament, kapatid ko eh. Hindi naman nagturo ang Panginoon sa Kristo ng tithes and offerings talaga eh. Hindi talaga, kapatid. Pinagsabihin niya, oo. Yan. Kaya nga, ang God the Father, nakalagay doon sa Malakay eh. Ninanakawan niyo ako, sabi na niya. Pero ang origin pa ng tithes and offerings, nasa Pentateuch yan. Wala po sa Malakay. Kapatid ko. Hindi ko sinabing binago ng Diyos Ama, hindi po. Iba si Malakay, iba yung Pentateuch na nakasulat po doon. Sa Pentateuch, batas po yan. Sa Malakay, ibang usapan yan, kapatid. Kaya ang mga pastors po, kayo pong mga pastors, kinakausap ko po kayo, kaya kayo pong mga pastors po, ang dapat po sana talaga ninyong ituro is Gospel of the Kingdom of God. Yan. Gospel of the Kingdom of God sanang ituro po ninyo. Kasi sa Gospel of the Kingdom of God, merong tithes and offerings and first fruits. Kaya laki ng problema nyo. Kaya yan, nahihirapan kayo tuloy. Ang ginagawa ninyo, imbis na magpastor kayo, full-time kayo sa trabaho nyo. Yan. Kaya mapapalad po. Kaya kayo pong mga kapatid sa pananampalataya, pag meron po kayong pastor na full-time, napakapalad na ninyo. Kahit na naghihirap ang pastor nyo. Pero ngayon, i-reap na nila yung kanilang itinatanim. Hopefully, ito po makakatulong po sa inyo. Ang Gospel of the Kingdom of God, meron po siyang batas. Malalim yan, Brother James. Meron naman po talaga. Bakit? Nawala po ba? Nawala po ba ang Old Testament? Hindi. Ano bang ginawa ng Panginoon si Kristo sa Old Testament? Loving God, loving people. Pinag-aralan niyo po ba yun? Sinabi po yun ng pastor niyo? Brother James, yan din kapatid. Ang summary po, kasama na po yung tithes and offerings is yung loving God, loving people. Now, ang tithes and offerings is a law sa Old Testament. Ngayon, dito sa New Testament, sakop po yan ng pagmamahal mo sa Diyos. Mahal mo po ba ang Diyos? Aminin mo kapatid, mahal mo ba ang Diyos kapatid, ang God the Father? Oo, Brother James. Sino ba ang nagtalaga ng pastor na yan sa simbahan nyo? Ang God the Father o ang Panginoong Jesucristo? Dapat kaya mong sagutin yan. Ang God the Father ba o ang Panginoong Jesucristo? Siya pong representative, Brother James. Totoo po yan. Siya pong representante ng Diyos mismo. Ng God the Father. Through the Lord Jesus Christ. By the Holy Spirit. O yan, Trinity. Naipasok ko silang tatlo. God the Father gave pastors to the churches through the Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng Panginoon si Kristo by the Holy Spirit. O yan, Trinity God. Ngayon kapatid,
Saan kukuha ng budget ang mga pastors? Siyempre sa tithes and offerings. Ano nakalagay sa Malakay? Para daw may makain ang mga nasa simbahan. Ang tithes and offerings po, yan po yung maintenance ng simbahan at pangsuporta po sa mga naglilingkod. Sa mga naglilingkod po. Supposed to be, pati mga musicians, supposed to be dapat, may mga subsidy po dapat ang mga yan. Dali ko na eh. May subsidy po sila, supposed to be. Mga elders. Kasi pati mga elders na nagkakandak ng mga Bible studies, mga ganyan, mga meeting. Supposed to be, may mga subsidy po sila. Pero syempre, wala namang kayong kalam-alam doon. So doon muna tayo sa pastor, kapatid ko. Ang pinagkukuhanan po ng budget ng atin pong mga pastor is yung tithes and offerings. Yun po yung dahilan, mga mahal ko pong kapatid. Full-time po sila. Gusto niyo yung mapahiya? Yung sinabi ng Apostol Pablo, bakit? Wala ba akong karapatang gatasin ng aking mga tupa? No, nabasa po ninyo yan? Sinabi po niya yan? Wala ba akong karapatang gatasin ng aking mga tupa? Sabi niya. Kung ako si Apostol Pablo, gagatasin ko nga kayo. Sige nga. Gusto niyo, gatasan ko kayo? Halimbawa lang po na. Halimbawa ako po si Apostol Pablo, kayo yung mga tinuturuan ko, yung mga kapatid ko sa pananampalataya na tinuturuan ko. Gusto niyo, gatasan ko kayo? Di ba masakit pakinggan? Sinabi na Apostol Pablo yun eh. Kung si Apostol Pablo mismo nangangailangan siya ng gatas sa mga tupa niya, how much more po itong mga pastor, kapatid? Ang hirap pa yung magturo, ang hirap pa yung magpastor, kapatid ko. Nag-aaway kayo na mag-asawa niyo, ito si pastor mo. Nananahimik sa bahay, natutulog, okay, nag-aaral salita na dito, nag-aaway kayo sa bahay. Pupunta siya sa bahay ninyo. Ay na, kawawa naman ng pastor niyo, kapatid. Tapos di ka punta ka pa sa simbahan, mag-ties ka lang, di mo pa alam. Wala kang alam sa tithings. O yan, dinuturo ko po, kapatid ko. O ito pa. Okay, Brother James, sige, may tithings sa Kingdom of God. Praise the Lord. Medyo nahikayat na kita. Ngayon, paano ba magbigay ng tithes and offerings naman? Saan po ba kukunin yung Brother James? Sa net or sa gross? Hindi ko naman Tagalog nun eh. Sa net. sa gross. Sorry po, hindi ko po alam ang Tagalog nun. Yung net, ito yung nakuha mo yung sahod mo ng buo. Buong buo. Kumbaga nakaltas na yung, natanggal na yung mga sa tax, sa SSS, GSIS, Pag-ibig, sa PhilHealth. Yan, sa utang ng asawa mo. Hindi po kasama yan. Sa gasolina. Tinatanggal niyo po ba yung gasolina, kapatid? Sa expenses ninyo? Tanggalin po ninyo yun kasi kasama yung sa expenses. Kung hindi ninyo alam yan, no? Gusto na. Ayan, natututo kayo, kapatid ko. Ayan, halimbawa 10,000. O, 10,000. Ito yung net. Net mo yan, 10,000. Buong buo, tanggap mo yan. Ang problema, naggagasolina ka eh. Naggagasolina ka. O yan, tatanggalin mo rin yan, kapatid, sa net. Yung gasolina mo. Yung pagkain, hindi. Hindi yan. Gasolina lang. Yan. Tanggalin mo na yan. O, ito yung matitira. Halimbawa, natira 9,000. Halimbawa lang po. So, ito yung net. So, 9,000. So, ilan ang 10% ng 9,000? 900. O, yan, ibigay mo sa Panginoon si Kristo sa simbahan. Net. Yan po ang net. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Nakakaintindi ka na ng tithes and offerings, kapatid. May kulang pa yan, kapatid ko. Tuturuan pa kita. Meron pa po. So, yun po na. Kung halimbawa, 9,000 yung pera mo na natitira, kinuha mo na yung gasolina mo, syempre, yung gasolina mo, hindi naman sa iyo yun eh. Ginamit mo yun sa transportation mo, kapatid. O yan, natuto ka pa. Nababasan pa tuloy yung tithes mo. Hindi, standard lang naman po tayo. Hindi naman po tayo nandadaya. Hindi naman po. O yan. Yung tithes mo, kinuha mo, 900. 9,000, so tinanggal mo 900. Bigay mo sa Panginoon si Kristo. Yung offerings, bahala ka na, kapatid ko. Kahit piso ilagay mo, okay lang yan. At least sa Kingdom of God, meron sinabi ng Panginoon si Kristo, siksik, liglig, at umaapaw. Yan. Kaya meron pong extra. Siksik na nga, liglig pa, at umaapaw pa. Yun ang extra mo, kapatid ko. Yan ang pag-aari ng Diyos, yung tithes, sa simbahan po. Totoo po yan.
Ay naku kapatid ko, totoo po yan. Hindi pa ako nagbibiro. Yan. Mahal niyo po ba ang ating Panginoon si Kristo? Oo, Brother James. Hindi mahalin mo rin ang pastor niya na binigay niya sa'yo. Paano mo siya ngayon mamahalin? Paano mo po siya mamahalin? Yan. Yun, ganun. O, yan po na. So, net yan sa net. Paano po sa gross, Brother James? So, ganito po yan. Ngayon, nakita mo dun sa payslip mo, 20,000. Ako, laki naman ang sahod mo, kapatid. Pero gross yun. Kung babawasan mo lahat, magkano kaya yung net? Ne? Gross, okay, 20,000. Buo yan, kapatid. Ngayon, tanggalin mo ulit. Ang unang tanggalin mo doon yung gas mo. Yung ginamit mo sa gasolina. Tanggalin mo yan. Okay, tanggalin mo na. So, sabihin na natin 19,000. O yan, 19,000. Kaya isang buwan. Actually, nagagastos natin sa gasolina sa isang buwan siguro, mga 2,000 na. O, sige, kunin na natin 2,000. O, 18,000. Ito yung gross. Ito yung gross mo ngayon. Ngayon, pwede ka bang mag-tight sa gross mo? Opo. Opo, pwede po. So, 18,000. So, magkano yung tight mo sa gross? 1,800. Ang net mo, halimbawa, is 15,000. Sabihin mo na natin gano'n, 15,000 yung net mo. Supposed to be dapat, ang itatimes mo is 1,500. Tama. Ay, tama. 1,500 dapat. Ano? Kaya lang hindi sa gross ka kukuha eh. Pwede bang mag-tight sa gross? Opo, kapatid ko. Ito yung mas maganda kung kaya mo. Sakripisyo nga lang. Sa gross po. Mag-enjoy kapag nalaman mo. O gross, 18,000 gross. Tinanggal mo na yung 20,000 dati. Ngayon, dahil sa nagagasolina ka, kinuha mo yung 2,000. Yan. So, 18,000 na lang yung gross mo ngayon. Ngayon, ilan ang times ng gross? So, 1,800. 1,800. O, tama. 1,800. Tama ba yan? O. 18,000. Tama, 1,800. O, yan. So, ngayon, ibibigay mo yun sa simbahan. Gagawin mo yan sa loob ng 1 taon. O kaya, hanggang sa mag-retire ka. Ginagawa mo yun hanggang sa mag-retire ka. Ito naman ang benefits mo. Pagdating mo ng, pagkuha mo ng, ano sa tawag din, Lord? Yung nakukuha mo sa government, pag-retire ka na. Ano na pong tawag doon? Pag nag-retire ka na? Pension, yan. Pag nag-pension ka na po, kapatid. Pag nag-pension ka na, ito na. Pag nag-pension ka na, iyo na yon. Kahit huwag ka nang mag-tights. Brother James, ang galing nga. Oo, kapatid. Ganun yun. Kasi nga, yung pension mo, nakasama na yun sa tax mo, nung sa gross mo. Nag-tights ka na eh. Tights mo sa SSS, GSIS, PhilHealth, o kahit ano pang mga binabayaran mo ng ganyan. Kapatid ko, kapag ka nag-pension ka na, buong-buo mong iyo na yun. Hindi ka na pwede mag-tax kasi na-taxan na yun. Na-tightsan na yun. May tights na yun, kapatid ko. Kaya gawin mo na lang, offerings. Yeah. Offerings na lang. Kaya mautak ka, isipin mo yun. Para ka na rin nagbangko. Para ka na rin pong nagbangko. Kasi kung net ka nagta-tights, siyempre, pagdating ng pension mo, mag-tights ka pa rin. Kasi yung pension mo, wala siyang tights. Hindi mo kinuha sa gross eh. Naunawaan po ninyo, kapatid ko. Malinaw po? Yan. Yun po yung dahilan. Yun po. Ikaw, Brother James, paano ko nagta-tights? Net. Net lang po. Kapatid ko. Wala nang problema po sa akin sa tithes and offerings po eh. Kahit makareceive ako ng pension ko, di bigay ko yung tithes ko. Napakadali, kapatid ko. Simple lang. Ganun po yan. Sa Kingdom of God po, meron po siyang batas. Yan. Meron po siyang batas. Kaya meron po tayong mga pastor. Ang mga pastor po natin, hindi po sila ebanghelista. Ang mga pastor po natin, supposedly, hindi po sila nagtatrabaho. Ang talagang source of income po talaga po nila is yung tithes and offerings po ng simbahan po natin. Kaya napakalaking problema nga po sa isang pastor kapag 3 yung anak, 4 na anak, 5 anak. Ano po? Yung ganon? So, ganon po. Kung tutusin nga ganito eh. Alam niyo, mas malalim pa sana kung tutusin itong mga anak nitong mga pastors natin. Dapat nasa private schools po sila eh. Kung tutusin talaga. Kaya nga lang kasi hindi eh. Hindi kasi na-maintain yung tithes and offerings. Kaya sa Two Gospel Ministry po, lagi po namin itinuturo yon. Kung nagsisimba po kayo sa tithes and offerings po, tithes and offerings sa Two Gospel Ministry po, doon po sa Pilipinas,
Ito po, mga mahal ko pong mga kapatid. Yan na ninyo, yung simbahan na yan, pinagsisimbahan ninyo. Tithes and offerings po namin yan ng asawa ko. Galing po sa online business po namin. Tsaka sa trabaho ko na rin. Tapos may mga sinusuportan po kami, mga extra mga kapatid pa sa pananampalataya dyan, yung sa Pakistan, sa Kenya, Africa, mga ganyan. Kay Pastor Peter San Pedro po noon, yan, mga ganyan. Pero hindi ko na po sasabihin kung paano ko po sila sinuportahan po noon, may trabaho pa po ako. Siyempre, wala pa akong trabaho ngayon ko, so wala akong tithes in offerings. Offerings meron, pero sa tithes at least, ne? Pero kayo po, mga mahal ko pong mga kapatid, yun po yun. Yan. Kingdom of God teachings po. Ang Kingdom of God teachings po, meron po siyang batas. Yan. Pang-suporta po natin sa mga pastors po natin. Kung tatanungin ko naman po kayo, anong mas gusto niyo? Nakikita niyo yung pastor niyo na parang pulubi o nakikita niyo yung pastor niyo na talagang desente? Desente lang naman. Yung matino yung mga sinusuot niya, walang butas yung tsinelas niya. Alam niyo po yan? Tapos nakita mo yung cellphone ng pastor mo, basag. Ang cellphone po talaga is necessity na po sa panahon po natin. Biruin mo, kalayo-layo ko, tinampo ninyo, nakikita po ninyo ako, di ba? Yan ang kapangyarihan po ng media. Kaya necessity po sa isang pastor na magkaroon po ng cellphone. Pero kung minsan, depende rin po sa kailangan ng pastor. Minsan naman, mga pastor, sumusobra. Gusto naman yung laptop, iPad, mga ganyan. Ay, naku po. Mahal ko pong kapatid, meron pong tinatawag na lang prosperity gospel, pastors. Mahilig sa pera yung mga yan. Opo. Pag mahilig sa pera ang pastor mo, kapatid ko, umalis ka na. Oo, nagmamakawa ako sa iyo, kapatid. Umalis ka na lang dyan. Maghanap ka po ng malit na pastor. Yung malit na simbahan. Suportahan mo po sila. Mas makakatulong ka pa ng malaki kaysa isuporta mo yung pastor mo na nagpapayaman. Ang tawag sa kanila yan, sila din pang gumawa eh. Sila din pang gumawa, kapatid ko. Prosperity gospel. Yan. Paano mo malalaman, Brother James, na prosperity gospel ang isang pastor? Wala siyang bukang bibig kundi pera. Sampalin mo yan ng pera, kapatid. O, pastor, sa'yo na yung pera. Tapos umalis ka na. Ang sakit mo nung magsalita, Brother James. Nagbibiro lang po ako, kapatid. Pero kung no choice ka na, kunin mo na. Ito, pastor, sa'yo na yan. Yan o. Tapos umalis ka na. Hindi ka nakakatulong sa simbahan, kapatid. Bakit? Ninanako ng pastor mo eh. Hindi ka nakakatulong. Sa tingin mo nakakatulong ka pag prosperity gospel ang pastor mo? Hindi ka pa nakakatulong, kapatid. Nagiging parte ka pa ng kasalanan niya. Kaya sabi ko nga, supposed to be, dapat matanggal na yung mga yan eh. Mga pastor na yan. Matanggal na dapat yung mga yan. Kasi hindi sila naglilingkod sa Diyos, kapatid. Alam yung Balaam? Kilala mo si Balaam sa Old Testament? Sinabi ni Balaam, sige, ika-curse ko itong mga Israelitang ito, pero payamanin mo ako. Bigyan mo ako ng kaharian. Sinabi niya yun, kapatid. Sa mga ginto. Eh, kung ayaw mo maniwala, bunta ka sa Samuel. Samuel ba yun, Lord? Hindi ko na saan banda yun eh. Nalimutan ka na po eh. Balaam pong pangalan. O sa Exodus siguro, somewhere doon. Ilang beses yun. Nangusap yung hari. Ito naman si Balaam, mukhang pera. O sige, bigyan mo ako ng kayamanan. Ika-curse ko itong mga to. Pati nga asno, nagsalita pa eh. Oh, bakit mo pinapalo? Ito namang si Balaam, nagsalita naman. Sinagot din naman niya. Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Supposed to be dapat si Balaam, magugulat siya na yung asno niya nagsalita. Aba, nagsasalita ang asno ko. Benta ko nga ito ng 1,000,000. Mukhang pera siya eh. Kaya lang hindi eh. Nagsalita yung asno. Ngayon pala itong asno, nakikita niya yung isang anghel. Nakasarapan niya, merong sword. Yan, may mga Balaam po tayo dyan, mga pastors, kapatid. Ito yung tinatawag na mga prosperity gospel preachers or pastors. Yan. Iwasan po natin. Marami po dyan, kapatid ko, sa Pilipinas. Mag-ingat po kayo. Basta pag narinig nyo sa bangangan nila, pera, sila na yun. Opo, sila na po yan. Kaya mag-ingat po kayo. Malis na lang po kayo dyan. Hindi nakakatulong yun, tsaka hindi ilalago sa pananampalataya. Anong matututunan nyo sa ganun? Sige nga po. At saka wala siyang pakialam sa inyo. Totoo po yan. Wala siyang pakialam sa inyo. Ang gusto lang niya magpayaman. Punta po kayo sa maliit na simbahan, mga mahal ko pong kapatid. Pagpalayan niyo po sila. Yan. So, ang example po dyan, yan po. Ang simbahan po ng ating Panginoon si Cristo, dyan po sa Pilipinas, sa San Jose. Meron po dyan, To Gospel of Jesus Christ End Times Ministry. Ang simbahan po yan, yan po yung tithes and offerings po namin. Opo. Tithes and offerings po namin yan. 100% po.
Meron pang kapatid po na kaisa-isa na nag-donate po ng pera din po. Galing po yan ng Mindanao. Si Brother Eric de los Reyes. Yan po yan. Kung kilala po ninyo siya. Nagbigay po yan ng budget po sa akin. Brother James, ito po yung parang suporta ko, sabi niya. Binigay niyo yung kapatid. Kaisa-isang anak ng Diyos na nagsumuporta sa Two Gospel Ministry po sa Pilipinas. Yun, si kapatid dyan sa... Remnant din po yun, kapatid ko. Remnant din po siya. Kaisa-isang kapatid sa pananampalataya. Nakakilala ko sa online, nagbigay po siya ng budget. Brother James, ito, ibigay mo dyan sa gawain mo. Simple lang yung kapatid. Ayun, nandyan. Friend ko po siya sa Facebook. Binabanggit ko pong pangalan, hindi niya man siya kilala eh. So, mga kapatid ko, hopefully natutunan po ninyo yon. Kung nais po ninyo ituro po yung tithes and offerings, meron pa. Malang kapatid, meron pa po. Meron pa po. Siyempre, meron pa yung ipaliwanag yun sa tithes and offerings po. Meron pa po. Yung offerings nga lang eh. Ito, idadagdag ko na para hindi na po tayo mahirapan. Hindi ka pwedeng magbigay ng offerings hanggat hindi mo natatapos ang tithes mo. O yan. Naku, ano ba yun, Brother James? Hindi kaya naintindihan yun. Kasi kung minsan kasi akala mo, tithes mo na yung binibigay mo, offering lang, hindi. Akala mo, offering yung binibigay mo, hindi pala. Hindi pa. Hanggat hindi mo nabubuo yung tithes mo, mahal kong kapatid, walang offerings. Magbibigay ka lang ng offerings mo kung tapos ka na sa tithings mo. Mahal kong kapatid, ang tithes na yan, hindi po ninyo pag-aari. Okay? Hindi po ninyo pag-aari, mahal kong kapatid. Ang nagmamay-ari po niyan, ang Diyos mismo na ating sinasamba. Kaya kung hindi ka magta-tithes, huwag ka na lang magsamba. Kasi parte yan po yun ng pagsamba mo. Mahal ko pong kapatid. Ito pa, dadagdag ko pa pala para hindi na kayo mahirapan pa. Siyempre, merong 4 na linggo, 5 linggo, sa 1 linggo, minsan mo lang tanggapin ang sahod mo sa 1 buwan. Di sa 1 buwan ka lang magbigyan ng tithes, kapatid ko, hindi araw-araw. Ganun yun, kapatid ko. Hindi araw-araw. Ganun yun. Kayo kasi, every Sunday, nagbibigay kayo. Hindi po yun, kapatid. Maling-mali po kayo. Itong mga pastors natin, hindi tinuturo kasi hindi rin nila kasi alam yun eh. Basta mahalaga, magbigay kayo. O yan, sa akin na yan, sa akin na yan, sa akin na yan. Ganyan yung iba eh. Pero hindi po. Siyempre, kung twice a week kang natatanggap mo yung sahod mo, yung bi-weekly na tinatawag, every 2 weeks, siyempre, pag bi-weekly, 2 beses ka po mag-tithes and offerings. Yan. Pero kung isang beses ka po sa 1 linggo, sa 1 buwan, edi 1 buwan ka rin po mag-tithes. Ganyan. Ganyan po yon. Hindi yung puro magsimba ka, bigay ka ng ganito, agpugrot ka mata kapatid. Pero magsasuffer ka in a certain period of time, pero pagpapalain ka naman ng Diyos yun kasi sumusobra ka sa tithings mo eh. Sumusobra ka eh. Sobra-sobra na pala yung tithes mo. Sige, bigay ka ng bigay kasi nga 5 beses kung minsan yung linggo sa 1 buwan, tama? Ikaw naman 5 beses ka rin magbigay ng tithes mo at saka offerings mo. Kaswelo naman ng simbahan na yan. Excuse me. Standard lang po tayo, kapatid ko. Hindi naman nagnanakaw ang Diyos sa inyo eh. Tama po? Hindi naman po siya nagnanakaw eh. Yan po. Ganun po tayo. Kung ano yung tinanggap mo, kapatid ko, yun, i-tithes mo. Ngayon, ganito. Ikaw, kapatid, syempre, nagtatrabaho ka, di ba? Nagtatrabaho ka. Minsan may mga bonuses yan. Halimbawa, binigyan ka ng 10,000 bonus. Walang tithes yun. Walang tithes yun, kapatid. Bakit, Brother James? Pinaghirapan mo ba? Hindi, Brother James. Bonus yun. Hindi mo naman pala pinaghirapan eh. Bakit ka magbibigyan ng tithes doon? Sayang pa yung 1,000 mo. Ang bigay mo, mag-offering ka na lang. Offering mo, 2,000. Baka kapaalad naman ng simbahan, 2,000, mag-offering ka. Ang laki nun, kapatid. Ganon. Nawan po ninyo ako, mga mahal ko pong kapatid. Ang tithes and offerings. Yan. So, nagturo pa ako ng konti sa tithes and offerings po para po supportahan po natin ang mga kapatid po natin, mga pastors po na naghihirap po sa pagtuturo ng salita ng Diyos at saka sa pag-aalaga po sa inyo. Tapos, syempre, ganito rin yun. Yan. Syempre, tithes and offerings, So, sa offerings, meron din ganito. Siyempre, pagka meron ka namang mga prutas-prutas, mga nabiling mga ganito, ganyan-ganyan, mga gulay-gulay, punta ka sa pastor, sa gabi, o kaya sa hapon, sa madaling araw, o hapon. Pastor, bago po kayo magluto po ng hapunan, ito po, mga gulay.
Yung mga kapatid po natin sa Gospel Ministry po, dyan po sa Pilipinas. Maraming pong salamat mga mahal ko pong mga kapatid sa nagbibigay po ng mga gulay po sa atin pong butihing pastor at sa kanya pong pamilya. Maraming pong salamat mga mahal ko pong kapatid. Nakikita po ng Diyos po yan. Hallelujah. Isang kagalakan po, ako po, na nakakakita po ng mga ganun. Nakita ko po mga gulay na mga sitaw, ganyan. Pinapakita po ni ate, tapos mga ampalaya, ganyan. Kung pwede lang, manok sana Pero madalang lang naman kapatid. Yung isang manok, kung madami kang manok, pastor, ito pa yung manok. Ang sarap ng buhay pastor, pag gaganon yung mga kapatid po natin sa simbahan. Ang sarap ng ganon. Alam mo kapatid, ganito. Hanggat nagpapaaral ang pastor mo, hindi yan makakapag-ipon ng pera kapatid. Alam mo kung anong talagang kayamanan ng isang pastor? Mga anak. Pag nakapag-aral itong mga anak, naging mga professional sila, ay nako, ang sarap ng buhay ng pastor mo. Parang yun na itulong mo kapatid. Yung mga pag-aral yung mga anak nila sa kolehiyo, ang sarap. Ang sarap. Pag makita mo yung pastor mo, pastor, ang sarap ng ngiti. Gusto niyo ba yung nakikita yung pastor mo na nakangiti? Yung talagang ngiti, tapos dati, ang payat-payat niya, ngayon medyo nagiging healthy na siya, ganyan. Pastor, huwag ka naman masyadong magpakataba. Kasi alagaan natin ang sarili natin. Pag namatay ka dyan, wala na. Sinong papalit sa'yo? Warning lang po yan mga pastor, Kaya ingatan po natin ang katawan po natin. Yan, mag-jogging po tayo. Kung marunong ka mag-basketball, basketball ka, pastor. Ganyan po, alagaan po natin. Kasi po, pastor po kayo Dapat na, ayun, may naglalab Hindi, sino kaya yan? Naglalab. Ingatan po natin ang mga katawan po natin. Ikaw din po nanay, na asawa ng pastor. Siyempre, tingnan po ninyo ang asawa po ninyong pastor. Yan. So, ganyan. Ganyan po tayo. Ganyan po talaga ang pananampalataya. Sa Acts of the Apostles, sa sulat sa Acts, ang sarap po ng kapatiran po doon. Kaya nga po sa simbahan po din po sikreto lang po natin yan, mga pastor po. Huwag po natin sabihin yun. Yung pagkatapos ng simba, yun yung ginagawa natin. Yung fellowship natin gano'n. Huwag natin sasabihin yun. Tayo lang po yun, pastor. Para hindi po tayo magaya ng iba. Kasi may ginagawa po kasi kami pagkatapos ng simba. Ayan. Ang sarap talaga. Kung minsan, nagsasawa na itong mga kapatid, ito naman gawin natin. Pag nagsawa sila, ito, gawin naman natin ganito. Yan, so, nagbibigay po sila ng tithes na offerings. Kung minsan, nagagamit po nila, ganyan-ganyan. So, mga mahal ko pong mga kapatid, so ito po, mga pastors po natin. Mahalin po natin sila. Kailangan po nila yon yung tithes na offerings po natin. Kung ituturo ko naman po sa inyo yung giving, baka masaktan naman kayo. Kung ituturo ko sa inyong giving, sa Gospel of Grace, di ko alam kung kaya niyong gawin. Mapapahiya po kayo kapatid. Tinagmamalaki niyo yung walang tithes and offerings sa Bible, ituturo ko sa inyong giving, kawawa kayo. Gusto niyo buksan ko na ngayon? Kapatid ko? O wag mo na? Sa tithes and offerings na lang po kayo. Kapatid ko, wag na sa giving. Mabigat po ang ministry po sa giving, kapatid. Ay, ang hirap. Ang hirap po, kapatid ko. Tingnan mo sa Acts. Ito, basic sa Acts. Di ba nagkaroon ng persecution? O, nagka-problema po sila. So, nagsitakas na yung iba. Pero itong mga disciples na ito, talagang nandun pa rin sila sa gawain. Tingnan mo si Ananias at Sapphira. Si Ananias at si Sapphira. Tithes and offerings ba yung ginawa nila, kapatid? Hindi. Giving yon. Binenta nila yung ari-arian nila, house and lot nila. Binigay nila sa mga apostol. Hindi naman tithes and offerings po yun Giving po yun, kapatid. Giving. Makinig ka sa akin, kapatid. Giving. May naglalab na, may naglalag na. Kaya mo ba? Ibenta yung house and lot mo, kapatid? Bigay mo sa simbahan? Hindi. Hindi mo magagawa yan. Punta tayo sa tithes and offerings lang. Tithes and offerings po tayo. Tama na yung 10% ng kita mo at saka yung offerings mo, kapatid. Mahirap pong giving. Meron pang mas mahirap doon. Kung itong si Ananias at saka si Sapphira, binigay nila yung house and lot nila at nagsinungaling pa nga sila Kung bubuksan ko sa inyo ang Romans, kawawa na kayo. Mas lalong hindi ninyo magagawa. Pero stop ko muna yun, kapatid ko.
Ang salita ng Diyos, kompleto po. Kung gusto mo mag-mature, ito. Kompleto po yan, mahal kong kapatid. Kompleto po. Manalangin na po tayo kasi ang asawa ko magluluto.